Isang magandang at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal kong tagapakinig. Narito na naman ang inyong lingkod, handang magbahagi ng isang kwentong gigising sa ating mga natutulog na damdamin. Samahan niyo akong muli sa isang paglalakbay na susubok sa tibay ng isang puso. Sabi nila, ang mga alaala ay kayamanan na hindi mananakaw ni numan. Pero paano kung ang pinakamasayang alaala na gusto mong itago at ulit-ulitin ay siya palang magbubunyag ng pinakamasakit at pinakakarumaldumal na katotohanan sa iyong buhay? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya sa kabanatang pinamagatang Ang Lihim sa Kwelyo. Nabasag ang katahimikan kasabay ng pagbagsak ng cellphone sa sahig na gawa sa nara. Ang tunog ng nabasag na screen ay parang tunog ng isang pusong pinagpira-piraso. Hindi makagalaw si Hiraya. Nakatitig lang siya sa kawalan. Ang mga matay nanlalaki sa nakita. Hindi siya makahinga. Pakiramdam niya ay may isang higanting kamay na pumipiga sa kanyang dibdib. Dahan-dahan hanggang sa maubos ang lahat ng hangin sa kanyang baga. Ilang oras lang ang nakalipas. Ang katahimikang iyon ay musika sa kanyang pandinig. Ang Villa Mahinahon ay palaging payapa. Dito sa kanilang munting paraiso ni Lino, ang asawa niya, ang bawat sulok ay puno ng pagmamahal. At sa gitna ng lahat ng yon ay si Sinag, ang kanilang golden retriever na itinuturing niyang higit pa sa alaga. Itinuturing niyang anak. Kaninang hapon lang, magkatabi sila sa sofa. Dahan-dahan niyang sinusuklay ang makapal at gininto ang balahibo ni Sinag habang kinakausap ito na parabang isang paslit. Ang gwapo-gwapo naman talaga ng anak ni Mommy. Bulong niya habang inaayos ang isang pulang bandana sa leeg nito. Tumahol ng mahina si Sinag at isinubsob ang ulo sa kanyang kandungan na parabang naiintindihan ang bawat salita. May sorpresa ako sa iyo, mahal ko, sabi ni Hiraya at kinuha ang isang maliit na kahon mula sa center table. Para lagi kong nakikita ang mga adventures mo kahit nasa trabaho si Mommy. Isang bagong kwelyo. Ngunit hindi ito ordinaryo. Mayroon itong maliit na kamera na nakakabit sa gitna. Isang regalo na binili niya dala ng pagkasabik na makita ang mundo mula sa pananaw ng kanyang pinakamamahal na si Sinag. Maingat niyang ikinabit ito sa leeg ng aso. Ayan, bagay na bagay sa'yo. Ang unang ilang oras ay puno ng tuwa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at ikinonekta ito sa kamera. Ang panonood sa mga naunang video ay nagdulot ng matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Nariyan ang video kung saan hinahabol ni Sinag ang isang asul na paru-paro sa kanilang hardin. Ang kamera ay yumanig sa bawat talon at pagtakbo niya. Nariyan din ang video kung saan mahimbing siyang natutulog sa ilalim ng mesa. Ang paa ay nakatakip sa kanyang ilong at ang maririnig lang ay ang mahina niyang paghilik. Bawat sandali ay isang kayamanan para kay Hiraya. Ngunit ang sumunod na video ang nagpabago sa lahat. Nagsimula ito sa pamilyar na tunog ng pagbukas ng kanilang pintuan sa sala. Pumasok si Lino. Napangiti si Hiraya. Ito siguro ang oras na umuwi ang kanyang asawa para mananghalian kanina. Pero may kasama siya. Isang boses ng babae, hindi sa kanya. Sigurado ka bang wala siya? Tanong ng babae. Ang boses ay malandi at puno ng panunukso. Narinig ni Hiraya ang mahinang pagtawa ni Lino. Isang tawa na kilalang-kilala niya. Ngunit ngayon ay may halong ibang kahulugan. Oo naman. Nasa trabaho yon hanggang mamaya. Sagot ni Lino. Ang boses na yon? Ang boses na gabi-gabing nagsasabi sa kanya ng mahal kita ay puno ngayon ng isang kasinungalingang dumudurog sa kanyang kaluluwa. Sa video, nakita niyang tumakbo si Sinag papalapit kay Lino. Iwinawagayway ang kanyang buntot sa tuwa. Ngunit ang atensyon ni Lino ay wala sa aso. Nakatuon ito sa babaeng kasama niya, isang babaeng nakasuot ng pulang bestida na hapit sa katawan.
Yumuko ang babae para haplusin si Sinag. At sa sandaling iyon, nakita ni Hiraya ang kanyang mukha. Isang mukha na hindi pamilyar, ngunit isang mukha na hindi na niya kailanman malilimutan. Ngumiti ito, at ang nangiting iyon ay tila isang punyal na itinarakan sa puso ni Hiraya. "Na-miss kita," bulong ng babae kay Lino, ang mga matay nagniningning. "Mas na-miss kita," sagot ni Lino, bago nito hinapit ang babae sa bewang at hinalikan ito ng buong pananabik. Isang tunog, isang halik, isang tunog na bumasag sa bawat hibla ng pagkatao ni Hiraya. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang hangin ay tila ninakaw sa kanyang paligid. Patuloy pa rin siyang nanonood, hindi maalis ang tingin sa screen na para bang isang biktima na hindi makagalaw habang papalapit ang kapahamakan. Nakita niya silang dalawa na naglalakad papunta sa sofa. Ang kanilang sofa. Ang sofa kung saan sila ni Lino ay sabay na nangarap. Ang sofa kung saan siya at si Sinag ay magkatabing natutulog tuwing hapon. Umupo sila. Nagpatuloy ang kanilang halikan. Ang mga kamay ni Lino ay gumapang sa katawan ng babae. Ang kamera na nasa leeg ni Sinag na nakaupo sa sahig ay nakatutok mismo sa kanila. Isang tahimik na saksi sa kasalanan. Hindi na niya kinaya. Hindi na niya kayang panoorin ang pagwasak sa kanyang mundo, sa kanyang tahanan, sa kanyang pag-ibig. Bumagsak ang cellphone. Ang tunog ng nabasag na screen ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Nakatulala si Hiraya sa nabasag na screen, ngunit ang nakikita niya ay ang mga durog na piraso ng kanyang buhay. Ang imahe ni Lino at ng babaeng iyon ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Isang bangungot na hindi niya matakasan. Naramdaman niya ang isang basang dila sa kanyang pisngi. Si Sinag, sa totoong buhay, ay nasa tabi na niya, marahang tumatahol na tila nag-aalala. Isinubsob nito ang ulo sa kanyang kamay. Ang init mula sa kanyang alaga ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Isang kasalukuyang mas masakit pa kaysa sa anumang bangungot. Niyakap niya si Sinag ng mahigpit. Ang katawan ay nanginginig sa bawat paghikpi. Ang sakit ay napakalalim, napakatindi, na parang lalamunin siya ng buo. Ngunit sa gitna ng karagatang yon, ng pighati, isang bagay ang unti-unting lumitaw. Habang nakatingin siya sa kawalan, ang kanyang mga luhang dumadaloy ay nagsimulang tumigil. Ang panginginig ng kanyang katawan ay napalitan ng isang nakakakilabot na pananahimik. Ang sakit sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matalim na titig. Nawala ang lungkot. Ang pumalit ay galit. Isang galit na puro, nagnininga at humihingi ng katarungan. Hinaplos niya ang ulo ni Sinag, ngunit ang kanyang mga daliri ay nanigas. Hindi na ito haplos ng paglalambing, kundi isang haplos ng isang taong may binabalak. Tumingin siya sa mga piraso ng basag na cellphone sa sahig, at pagkatapos ay sa refleksyon ng sarili niyang mukha sa madilim na screen ng telebisyon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang Hiraya na kilala niya. Ang mga luha ay tuyo na. Ang natira na lang ay ang apoy sa kanyang mga mata. At sa apoy na yon, isang plano ang isinilang. Isang planong sinindihan ng pagtataksil at huhubugin ng paghihiganti. Ang oras ay tila gumagapang sa pader. Bawat tiktak ng orasan sa sala ay parang martilyong pumupukpok sa nananahimik niyang kamalayan. Hindi ginalaw ni Hiraya ang mga basag na piraso ng kanyang cellphone. Hinayaan niya itong nakakalat sa sahig, isang paalala, isang monumento ng kataksilang sumira sa kanyang buhay. Nakaupo siya sa dilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa siwang ng kurtina, isang manipis na guhit mula sa ilaw ng poste sa labas. Si Sinag ay nakahiga sa kanyang paanan, hindi mapakali. Paminsan-minsan ay marahan itong umuungol.
Ang mga mata ay nakatuon sa kanyang amo, na para bang nararamdaman nito ang bagyong namumuo sa loob ng tahanan. Hinaplos ni Hiraya ang ulo ng aso, ngunit ang kanyang mga kamay ay malamig na parang yelo. Wala na ang init, wala na ang lambing. Ang natira na lang ay isang determinasyong nagpapatigas sa bawat himaymay ng kanyang kalamnan. Maya-maya pa, narinig niya ang tunog ng sasakyan ni Lino na pumarada sa garahe. Bumukas ang makina, ilang saglit na katahimikan, at pagkatapos, ang tunog ng mga yabag na papalapit sa pintuan. Hindi kumilos si Hiraya. Hinintay niya. Bawat segundo ay isang paghahanda. Bumukas ang pinto. Pumasok si Lino. May bitbit na isang supot ng pagkain mula sa paborito nilang restaurant. "Mahal, andito na ako. Pasensya na kung medyo na late. Nag-overtime lang. May dinala akong..." Natigil siya sa pagsasalita nang mapansin ang kadiliman sa loob ng bahay. Tanging ang anino lamang ni Hiraya ang kanyang naaninag sa sofa. "Hira, bakit ang dilim? Okay ka lang ba?" Tanong niya. Kinakapa ang switch ng ilaw. "Huwag!" Utos ni Hiraya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim. Isang klase ng kalamigan na hindi pa kailanman narinig ni Lino mula sa kanya. "Gusto ko sa dilim." Nag-alinlangan si Lino. Dahan-dahan siyang lumapit. "May problema ba, mahal?" Hindi sumagot si Hiraya. Sa halip, kinuha niya ang tablet na nasa tabi niya at inilapag ito sa center table. Pinindot niya ang play. Sa dilim, ang tanging nagbibigay liwanag ay ang screen ng tablet. At sa screen na yon, umalingaw-ngaw ang pamilyar na tunog. Ang boses ni Lino, ang boses ng babae, ang kanilang mga halakhak, ang kanilang mga halik. Kitang-kita ni Lino ang kanyang sarili, ang kanyang kataksilan, na ipinapalabas sa harap mismo ng kanyang asawa. Ang supot ng pagkain ay nahulog mula sa kanyang kamay, ang laman ay kumalat sa sahig. Hiraya, ano yan? Saan mo nakuha yan?" Nauutal niyang tanong. Ang kanyang mukha ay namutla, ang pagkukunwari ay biglang naglaho. "Hindi yan ang tamang tanong, Lino," sagot ni Hiraya, dahan-dahang tumatayo. Ang tamang tanong ay, sino siya? Gaano nakatagal? At ang pinakamahalaga sa lahat, bakit sa pamamahay ko pa? "Teka, Hira, magpapaliwanag ako. Hindi yan tulad ng iniisip mo. May nag-setup lang sa akin." Desperado niyang sabi. Ang mga matay naghahanap ng anumang madadahilan. Isang tawa ang kumawala sa lalamunan ni Hiraya. Isang tawang walang saya. Isang tawang puno ng pagkasuklam. "Set up?" Inulit niya. Ang boses ay tumataas na. "Kitang-kita ko, Lino. Rinig na rinig ko. Huwag mo akong gawing tanga." Sa sobrang galit, kinuha niya ang tablet at ibinato ito sa dibdib ni Lino. "Panoorin mo ang sarili mo. Panoorin mo kung paano mo winasak ang lahat." Napaurong si Lino. Sapo ang dibdib. Ang video ay patuloy pa ring umuulit-ulit sa nabasag na screen. Sa wakas, ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay gumuho. "Mahal, patawarin mo ako," sabi niya. Ang boses ay basag na. Lumuhod siya. Sa harap ni Hiraya, sinusubukang abutin ang mga kamay nito. "Hindi ko sinasadya. Si Amihan. Siya ang nang-akit sa akin, Hira. Maniwala ka. Ginayuman niya ako." Ngunit huli na ang lahat para sa awa. Ang nakita lang ni Hiraya sa kanyang harapan ay isang duwag na lalaking naghuhugas kamay sa kanyang kasalanan. Ang pagkasuklam ay bumaha sa kanyang puso. Nilunod ang anumang natitirang pagmamahal. Tinabig niya ang mga kamay ni Lino. "Huwag na huwag mo akong hahawakan." Tumalikod siya at naglakad papunta sa kanilang kwarto. Pagbalik niya, may hila-hila na siyang maleta. Ang maleta ni Lino. Inihagis niya ito sa paanan ng nakaluhod na asawa. "Tapos na tayo," deklara niya. Ang boses ay matigas na parang bato. "Umalis ka." "Hiraya, parang awa mo na. Saan ako pupunta?"
Pagmamakaawa ni Lino, ang mga luha ay dumadaloy na sa kanyang muka. Kahit saan, magpakasaya kayo ni amihan. Sagot niya, walang bakas ng emosyon. Binuksan niya ang pinto. Umalis ka. Ngayon din. Nang makita ni Lino ang determinasyon sa mga mata ni Hiraya, alam niyang wala na siyang magagawa. Dahan-dahan siyang tumayo, pinulot ang kanyang maleta, at naglakad palabas ng pinto, palabas ng kanilang tahanan, palabas ng buhay ni Hiraya. Isinara ni Hiraya ang pinto. Sa pagpihit ng kandado, tila isinara na rin niya ang isang kabanata ng kanyang buhay. Sumandal siya sa pinto, ang katawan ay nanghihina. Ngunit hindi dahil sa lungkot, dahil sa bigat ng galit na kanyang pinipigilan, naramdaman niya ang pagdikit ni Sinag sa kanyang binti. Tumingin siya sa baba, sa kanyang matapat na kasama. Ang asong na naging tahimik na saksi sa lahat. Ang asong nagbunyag ng katotohanan. Habang hinahaplos niya ang balahibo nito, isang malamig at nakakatakot na ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Ang galit sa kanyang puso ay naghahanap ng paraan para makalabas. At nakahanap ito ng isang daluyan. Tinitigan niya si Sinag, hindi na bilang isang alaga, kundi bilang isang kasangkapan. Sinag! Bulong niya sa hangin. Ikaw ang nagsimula nito, at ikaw din ang tatapos. Sa kanyang isipan, malinaw na ang plano. Ang paghihiganti ay hindi sapat sa salita lamang. Kailangan itong makita. Kailangan itong maramdaman. At si Sinag ang magiging sandata niya kamamampo. Kinabukasan, hindi sumikat ang araw para kay Hiraya. Ang liwanag na pumasok sa kanyang bintana ay nagsilbi lamang upang mas lalong ipakita ang kalungkutan at kaguluhang naiwan sa kanyang tahanan. Ngunit wala na ang mga luha. Ang pighati ng nakaraang gabi ay namuo at tumigas sa loob ng kanyang puso. Naging isang bagay na malamig, matibay, at mapanganib. Ang unang ginawa niya ay linisin ang bakas ng kahinaan. Pinulot niya ang mga piraso ng nabasag na cellphone. Ibinasura niya ang pagkaing dinala ni Lino. Habang naglilinis, ang bawat galaw niya ay may bagong layunin. Hindi na ito pag-aalaga sa isang tahanan, kundi paghahanda sa isang larangan ng digmaan. Naalala niya ang sasakyan ni Lino na naiwan sa garahe. Sa pagmamadaling umalis kagabi, tanging ang sarili lang nito at ang maleta ang nadala. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Hiraya. May naiwan pa si Lino. Mga bagay na maaari niyang magamit. Pumunta siya sa garahe. Ang amoy ng sasakyan ay amoy pa rin ni Lino. Ngunit may iba pang halimuyak na nakahalo. Isang matamis, ngunit murang pabango. Ang pabango ng babaeng iyon. Sinimulan niyang halughugin ang loob. Sa ilalim ng upuan sa tabi ng driver, may nakita siyang isang bagay na kumikinang. Isang scarf, gawa sa sutla, kulay dugo. Kinuha niya ito. Ang amoy ng pabango ay mas matindi rito. Nandidiri niyang hinawakan ito, na para bang isang makamandag na ahas. Ito na. Ito na ang kailangan niya. Pumasok siya sa loob ng bahay, dala-dala ang scarf. Tinawag niya si Sinag. Sinag, halika rito anak. Sabi niya, ang boses ay malambing, ngunit ang mga mata ay walang emosyon. Masayang tumakbo papalapit si Sinag. Iwinawagayway ang buntot. Umupo ito sa harap ni Hiraya, naghihintay ng utos o ng isang haplos. Inilapit ni Hiraya ang scarf sa ilong ng aso. Amuyin mo to, Sinag. Kusang inamoy ni Sinag ang tela. Pagkatapos ay tumingin ito kay Hiraya na para bang nagtatanong. Atake! Isang salita. Isang utos na hindi pa kailanman narinig ni Sinag mula sa kanya. Kumunot ang noo ng aso sa pagkalito. Muli, inilapit ni Hiraya ang scarf. Sinag! Atake! Mas mariin niyang sabi. Itinuro niya ang scarf para ipakita kung ano ang gusto niya. Bahagya niyang ginulo at iwinasiwas ang scarf na para bang isang kaaway. Dahil sa pagnanais na pasayahin ang kanyang amo, sinimula ni Sinag na tahulan ng scarf. Tumalon-talon ito, kinakagat-kagat ang tela sa hangin. Good boy!
sabi ni Hiraya, at agad niya itong binigyan ng pabuya paulit-ulit. Inamoy ang scarf, ang utos na atake, ang pagtahol at pagkagat, ang pabuya. Sa loob ng ilang oras, ang sala na dating puno ng masasayang alaala ay naging isang training ground. Ngunit sa isang pagkakataon, matapos ang isang matagumpay na pagsunod, tumigil si Sinag. Tinitigan nito si Hiraya. Ang mga mata ay puno ng pagkalito. Marahan itong umungol. Isang tunog na tila nagtatanong, "Mami, bakit natin ginagawa ito?" Sa sandaling iyon, ang pader na itinayo ni Hiraya sa paligid ng kanyang puso ay nagkaroon ng lamat. Nakita niya ang kanyang sarili sa mata ng kanyang aso. Isang babaeng ginagamit ang pinakamalinis na pagmamahal para sa pinakamaruming layunin. Isang alon ng pagsisisi ang biglang humampas sa kanya. Ano ba ang ginagawa niya? Dinudumihan niya ang nag-iisang nilalang na hindi kailanman siya sinaktan. Tama na, bulong niya sa sarili at niyakap si Sinag. Patawarin mo si Mommy. Ngunit habang yakap-yakap niya ang aso, ang kanyang mga mata ay napadako sa tablet na nakapatong sa mesa. Ang tablet kung saan nakatago pa rin ang video ng kataksilan. Tila may sariling isip, binitawan niya si Sinag. Kinuha niya ang tablet at pinanood niya ulit. Pinanood niya ang pagpasok ni Lino kasama si Amihan. Pinakinggan niya ang kanilang mga tawanan. Pinanood niya ang kanilang mga halik. Bawat segundo ng video ay isang patak ng lason na muling pumuno sa kanyang ugat. Pinapatay ang anumang bakas ng pag-aalinlangan. Nawala ang pagsisisi. Ang bumalik ay ang galit, mas mainit at mas matindi kaysa dati. Hindi siya titigil, karapat-dapat silang magbayad. Ibinalik niya ang kanyang atensyon sa pagsasanay. Ngunit ngayon ay mayroon ng mas matibay na determinasyon. Hindi nagtagal. Sa tuwing maaamoy ni Sinag ang pabango mula sa scarf, ang reaksyon nito ay automatiko na. Pagtahol, pag-ungol, at pagpapakita ng mga ngipin. Nang makontento siya sa resulta, sinimulan na niyang buuin ang huling bahagi ng kanyang plano. Paano niya dadalhin ang kalaban sa kanyang teritoryo? Ang sagot ay nasa ibabaw ng lamesita sa may pasukan. Isang bagay na naiwan din ni Lino sa kanyang pagmamadali. Ang luma nitong cellphone. Kinuha niya ito. Nagbabaka sakaling hindi pa nito pinuputol ang linya. At sa kanyang tagumpay, gumana pa ito. Dahan-dahan niyang hinanap ang isang pangalan sa contacts. Amihan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nagtatype siya ng mensahe. Bawat letra ay isang hakbang papalapit sa kanyang paghihiganti. Tinitigan niya ang mensaheng kanyang ginawa. Simple lang, direktang-direkta at siguradong epektibo. Mag-isa lang ako sa bahay. Halika. Isang malalim na hininga at pagkatapos pinindot niya ang send. Ang bitag ay handa na. Ang bahay ay malinis. Masyadong malinis, walang anumang bakas ng kaguluhan, walang anumang tanda ng isang pusong nawasak. Ang bawat unan sa sofa ay maayos na nakasalansan. Ang sahig ay kumikinang. Kung titingnan, isa itong perpektong larawan ng isang payapang tahanan. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon ay may mga matang nagmamasid. Dalawang maliliit na kamera, halos hindi mapansin, ang maingat na inilagay ni Hiraya. Isa sa istante ng libro, nakatago sa pagitan ng mga nobela ng pag-ibig, isang malupit na kabalintunaan. Ang isa naman ay nasa isang florera sa sulok. Ang lente nito ay nakatutok mismo sa sofa. Ang kanyang entablado ay handa na. Si Sinag ay nasa loob ng master's bedroom. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Narinig ni Hiraya ang mahina nitong pag-ungol, isang tunog ng pagkalito at pagkainip. "Saglit na lang anak," bulong niya sa hangin. "Saglit na lang." Ang bawat minuto ng paghihintay ay parang isang oras. Nakaupo si Hiraya sa dining chair. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid. Ang kanyang mga kamay ay nasa ibabaw ng mesa, magkapatong
kalmado. Ngunit sa ilalim ng mesa, ang kanyang mga daliri sa paa ay mahigpit na nakakuyom sa loob ng kanyang tsinelas. Maya-maya pa ang tunog na kanyang hinihintay ay dumating. Isang marahang pagyanig ang dumaan sa kanyang katawan. Napapikit siya ng mariin. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang mabibilis na tibok ng kanyang puso. Ito na, walang atrasan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang mga ito'y kalmado na. Ngunit mayroong mapanganib na kislap. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad papunta sa pinto. Bago pihitin ang seradura, huminto siya sa harap ng salamin sa may pasilyo. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na umiiyak. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kanyang suot na simpleng puting bestida ay malinis. Ngunit ang kanyang namangiti, nagsanay siya para sa ngiting iyon. Isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Isang perpektong maskara. Ang babae sa salamin ay isang aktres na handa ng gampanan ang kanyang papel. Muli, huminga siya ng malalim at pagkatapos, binuksan niya ang pinto. Nakatayo sa labas si Amihan. Ang kanyang pulang bestida, ang parehong bestida sa video, ay tila isang bandila ng kanyang tagumpay. Ngumiti siya nang makita si Hiraya, isang nangiting may halong pagtataka at pagmamataas. Hiraya, sabi ni Amihan, na para bang matagal na silang magkakilala. Nandito ba si Lino? Isang matamis na ngiti ang isinukli ni Hiraya. Amihan, pumasok ka. Ibinukas niya ng maluwag ang pinto. Wala siya, pero darating din iyon. Pumasok si Amihan, ang kanyang mga matay agad na inilibot sa kabuuan ng sala. Hindi ito tingin ng isang bisita, kundi tingin ng isang taong sinusuri ang isang ari-arian. Ang ganda pala ng bahay ninyo, sabi niya. Hinahaplos ang tela ng sofa. Mas maluwag kaysa sa inakala ko. Salamat, sagot ni Hiraya. Isinasara ang pinto ng dahan-dahan. Ang tunog ng pagklik ng seradura ay tila pinal. Pinaghirapan namin to. Bawat sulok may kwento. Umupo si Amihan sa sofa na para bang pag-aari niya ito. I can imagine. Nakita ko ang picture niyo sa may hagdan. Ang sweet. Luma na ba yon? Lumakad si Hiraya papunta sa kusina. Hindi naman, pero alam mo na, mabilis magbago ang mga bagay-bagay. Kumuha siya ng isang pitsel ng malamig na tubig at 2 baso. Gusto mo nang maiinom? Ang tensyon sa pagitan nila ay halos nahihipo. Isang kuryenteng hindi nakikita sa hangin. Bawat salita ay may dalang patalim na nakatago sa likod ng pagkukunwari. Dinala ni Hiraya ang tubig sa sala. Habang inilalapag niya ang tray sa center table, ang kanyang kamay ay sinasadyang nanginig ng bahagya. Ang pitsel ay tumagilid at isang malaking bahagi ng malamig na tubig ay natapon mismo sa kandungan ni Amihan. Ay! Sigaw ni Amihan. Biglang napatayo. Ano ba? Naku, pasensya na. Diyos ko, I'm so sorry. Sabi ni Hiraya, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng perpektong pagkataranta. Nanginginig yata ang kamay ko ngayon. Ang clumsy ko talaga. Basang-basa ang damit ko. Reklamo ni Amihan. Pinapagpagan ang mamahaling tela. Hala, oo nga. Sandali lang, sabi ni Hiraya at nagmamadaling pumasok sa kwarto. Pagbalik niya, may dala na siyang isang malinis at makapal na bathrobe. Ang bathrobe na ginagamit ni Lino. Ang bathrobe na ilang oras niyang sinampay kasama ang scarf ni Amihan upang kumapit ng husto ang amoy. Heto, isuot mo muna habang pinapatuyo ko yung damit mo sa dryer. Huwag kang mag-alala. Malinis yan. Paborito pa nga yan ni Lino. Nag-alinlangan si Amihan, ngunit dahil sa abala, kinuha niya rin ito. Sige na nga, saan ba ang banyo? Itinuro ni Hiraya ang daan. Habang naglalakad si Amihan papunta sa banyo, – isang malamig na ngiti ang muling gumuhit sa mga labi ni Hiraya.
Ang pain ay kinagat na ng isda. Paglabas ni amihan mula sa banyo, suot na niya ang bathrobe. Okay na ba? Tanong niya, medyo naiilang. Oo naman, bagay sa'yo, sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay naging mas kalmado, mas tiyak. Maupo ka muna. Sumunod naman si amihan, bumalik sa sofa. Naglakad si Hiraya papunta sa pinto ng master's bedroom kung saan naghihintay si Sinag. Hinawakan niya ang doorknob. Tumingin siya kay amihan na ngayon ay abala sa pag-aayos ng sintas ng bathrobe. Alam mo, amihan, panimula ni Hiraya, ang kanyang boses ay halos isang bulong na. May sorpresa ako para sa'yo. Bago pa man makasagot si amihan, dahan-dahan nang binuksan ni Hiraya ang pinto. Sa pagbukas ng pinto, isang ginintuang anino ang tila isang kidlat na dumaan. Hindi ito ang masayang sisinag na sumasalubong sa mga bisita. Ang lumabas mula sa kwarto ay isang nilalang na tila nag-aapoy sa galit. Ang kanyang mga balahibo sa batok ay nakataas. Ang kanyang mga labi ay nakaangat. Ipinapakita ang isang hilera ng mapuputi at matatalim na ngipin. Isang malalim at galit na pag-ungol ang kumawala sa lalamunan ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa iisang target, kay amihan. Naamoy niya ito. Ang pamilyar na amoy mula sa scarf, ngayon ay nakabalot sa buong katawan ng babaeng nakaupo sa sofa. Grr! Arf! 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 Napatayo si amihan. Ang mukha ay biglang namutla sa takot. Ano to, Hiraya? Anong ginagawa mo? Ngunit si Hiraya ay hindi sumagot. Kalmado niyang inilabas ang kanyang bagong cellphone. Itinaas niya ito. Ang kamera ay nakatutok sa eksena. At pinindot ang record button. Lalong naging agresibo si Sinag. Lumapit ito kay amihan. Hindi humihinto sa pagtahol. Bawat tahol ay isang akusasyon, isang paghatol. Tulungan niyo ako! Sigaw ni amihan. Ang boses ay nanginginig. Sinubukan niyang umatras. Ngunit sa kanyang pagkataranta, natapilok siya sa laylayan ng bathrobe at bumagsak sa sahig. Huwag kang lalapit. Nagpupikroll si amihan paatras, sinusubukang ilayo ang sarili sa asong papalapit. Ngunit si Sinag ay sumusunod sa bawat galaw niya, paikot-ikot na parang isang lobo na kinukulong ang kanyang biktima. Sumusugod ito, ngunit humihinto bago pa man ito makakagat. Isang perpektong pagpapakita ng kontroladong galit. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ang mga sigaw ni amihan, ang galit na pagtahol ni Sinag, si Hiraya ay nakatayo lamang na parang isang estatwa. Walang galaw, walang emosyon, tanging ang kanyang kamay na may hawak ng cellphone ang matatag. Ang kanyang mga mata ay malamig na nakatitig sa babaeng ngayon. Ay gumagapang sa sahig ng kanyang pamamahay. Lumapit siya ng kaunti. Tinitiyak na ang bawat detalye ng takot sa mukha ni amihan ay malinaw na nakukunan ng kamera. Ito ang nararapat sa'yo. Bulong ni Hiraya. Ang boses ay sapat lang na nalakas para marinig sa video. Ito ang parusa sa pagtapak sa aking tahanan, sa pagwasak sa aking buhay. Baliw ka na. Humagulgol si amihan. Hayop ka. Pareho kayo ng aso mo. Ang mga salitang yon ay tila nagbigay lamang ng kasiyahan kay Hiraya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang tagumpay. Ang makita ang babaeng mayabang at matapang na ito na nagmamakaawa sa sahig ay isang klase ng kasiyahan na hindi niya pa naramdaman kailanman. Sandali niyang nalimutan ng sakit. Ang tanging nararamdaman niya ay kapangyarihan. Nang makita niyang sapat na ang kanyang nakunan, sapat na ang pagpapahirap, ibinaba niya ng bahagya ang cellphone. Sinag! Tawag niya. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng awtoridad. Tama na. Dito. Isang utos lang. Agad-agad, ang mabangis na aso ay nawala. Sa isang iglap,
Tumigil sa pagtahol si Sinag. Ang pag-ungol ay napalitan ng isang mahinang pag-iyak. Tumingin ito kay Amihan, pagkatapos ay kay Hiraya, at dahan-dahang naglakad pabalik sa tabi ng kanyang amo. Umupo ito, isiniksik ang ulo sa binti ni Hiraya, na para bang humihingi ng kumpirmasyon kung tama ba ang kanyang ginawa. Ang biglaang katahimikan ay mas nakakabingi pa kaysa sa ingay kanina. Nakita ni Amihan ang kanyang pagkakataon. Nanginginig siyang tumayo, hinila ang bathrobe para takpan ang sarili at walang lingon-likod na tumakbo palabas ng pinto, dala ang takot at kahihiyan. Naiwan si Hiraya sa sala kasama si Sinag. Ang bahay ay muli na namang tahimik. Yumuko siya at hinaplos ang ulo ng kanyang matapat na kasama. "Good boy," bulong niya. Itinaas niyang muli ang kanyang cellphone. Pinanood niya ang video na kanyang kinuha. Ang mga sigaw, ang takot, ang pagmamakaawa. Isang ngiti ng tagumpay ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi masaya, kundi puno ng kasiyahan sa naisakatuparang paghihiganti. Binuksan niya ang kanyang social media app. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw. Naghahanda para sa huling hakbang. Ang paghuhukom ay hindi magaganap sa loob lamang ng 4 na sulok ng bahay na ito. Magaganap ito sa harap ng buong mundo. Nagsimula siya ng mag-upload ng video. Habang umiikot ang progress bar, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa screen. Ang kanyang puso ay tumitibok sa ritmo ng pananabik. Ito na ang katapusan nila. Ang kahihiyan ni Amihan. Ang pagkawasak ng reputasyon ni Lino. Ang lahat ng sakit na ipinaranas nila sa kanya ay ibabalik niya ng 100%. Ilang porsyento na lang. Malapit na. Ang kanyang daliri ay nakahanda na sa post button. Handa na siyang pasabugin ng bomba na sisira sa buhay ng 2 taong sumira sa kanya. Ang mundo ay magiging saksi. Sila ay hahatulan. At siya ang magiging tagapaghatol. Nakahanda na ang daliri ni Hiraya sa post button. Ang buong mundo niya ay lumiit sa isang salita. Isang utos na magpapaluhod sa mga taong nagpahirap sa kanya. Nararamdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Isang drum roll para sa kanyang matamis na tagumpay. Ito na. Ito na ang hustisya na ipinagkait sa kanya. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang daliri sa malamig na screen, naramdaman niya ang isang marahan at mainit na bagay na sumalalay sa kanyang hita. Napatingin siya sa baba. Si Sinag. Nakahilig ang ulo nito sa kanyang kandungan. Ang malalaki at bilugang mga mata nito ay nakatitig sa kanya, puno ng isang uri ng kadalisayan at pagtitiwala na tila kayang tumunaw kahit ng pinakamatigas na puso. Marahan itong umungol, isang mahinang tunog, hindi ng galit, kundi ng pag-aalala. Sa mga matang yon, walang bakas ng paghuhusga. Tanging pagmamahal lamang na walang hinihintay na kapalit. At sa isang iglap, ang nag-aapoy na galit sa puso ni Hiraya ay tila binuhusan ng malamig na tubig. Ang kanyang tingin ay nagpabalik-balik. Mula sa screen ng cellphone kung saan nakikita niya ang mukha ni Amihan na puno ng takot. At pabalik sa mukha ni Sinag na puno ng pagmamahal. Sa screen, nakikita niya ang kanyang sandata. Sa kanyang harapan, nakikita niya ang kanyang anak. Sinag, halos pabulong niyang sabi. Ang pangalan nito ay nangangahulugang Ray of Light. At sa sandaling iyon, isang masakit na katotohanan ang sumampal sa kanya. Ang liwanag na ibinibigay ni Sinag sa madilim niyang mundo ay ginagamit niya ngayon para sunugin ang buhay ng iba. Ang kadalisayan ng pagmamahal nito ay dinudungisan niya ng kanyang paghihiganti. Ang apoy ng galit sa kanyang puso ay dahan-dahang namatay at ang naiwan ay ang malamig na abo ng pagsisisi. Hindi niya kayang gawin ito. Ang paghihiganti ay hindi magbabalik sa nawala sa kanya. Sisirain lang nito ang natitira pa sa kanya. Dahan-dahan,
Ang kanyang nanginginig na daliri ay gumalaw, ngunit hindi papunta sa post button. Sa halip, hinawakan niya ang icon ng video. Hinila niya ito patawid sa screen. Hinila niya ito papunta sa isang maliit na icon sa sulok. Ang icon ng isang basurahan. Binitawan niya ito. Video permanently deleted. Nawala ang video. Nawala ang kanyang sandata. Nawala ang kanyang paghihiganti. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Hiraya, na para bang isang mabigat na kadena ang natanggal sa kanyang dibdib. Niyakap niya si Sinag ng mahigpit. Isinubsob ang kanyang muka sa malambot na balahibo nito. Ang mga luhang dumaloy ngayon ay hindi na mapait. Ito'y mga luha ng paglaya mula sa galit na halos sumakmal sa kanyang buong pagkatao. Tapos na! Bulong niya kay Sinag. Hindi na natin kailangang maging katulad nila. Sa unang pagkakataon sa loob ng 24 na oras, nakaramdam siya ng kapayapaan. Isang malungkot at basag na kapayapaan. Ngunit kapayapaan pa rin. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Napapitlag si Hiraya. Tumingin siya sa cellphone na tila may sarili itong buhay, nanginginig at umiilaw sa sahig. Sunod-sunod, walang tigil, mga notification mula sa social media, mga text messages, mga missed calls. Isang yelo ng takot ang biglang gumapang sa kanyang likuran. Bakit? Anong nangyayari? Dahan-dahan, na para bang isang bombang sasabog, pinulot niya ang cellphone. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang screen ay puno ng mga pangalan ng kanyang mga kaibigan at pamilya. Hira, anong nangyayari? OMG, Hiraya, sagutin mo, tawag ko. May kumakalat na video. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Totoo ba to? Nanginginig niyang binuksan ang isa sa mga mensahe. May kasama itong link. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Pinindot niya ang link at ang kanyang mundo ay gumuho. Nandoon ang video, ngunit hindi ito ang kanyang video. Ito ay iba. Halimaw. Binaluktot. Nagsimula ang video sa eksenang si Amihan ay nasa sahig na, umiiyak at nagmamakaawa. Wala ang naunang konteksto. Wala ang pagtapon ng tubig. Wala ang pag-aalok ng bathrobe. Ang tanging maririnig ay ang galit na pagtahol ni Sinag at ang malamig niyang boses, malinaw na malinaw. Ito ang nararapat sa'yo. Ito ang parusa sa pagtapak sa aking tahanan. Ang video ay pinutol sa paraang si Hiraya ang nag-utos sa aso na umatake sa isang walang kalaban-laban na bisita. At ang pinakamasaklap sa lahat, ang caption na nakasulat sa ibabaw ng video sa malalaking pulang letra. Babae sa Villa Mahinahon, ginagawang armas ang aso para saktan ang kanilang bisita. Animal abuse o attempted homicide? Hindi maaari. Paano? Bago pa man niya maproseso ang lahat, isa pang video ang lumabas sa kanyang feed. Isang live interview ni Lino, ang kanyang asawa, na umiiyak sa harap ng kamera. Hindi ko na pumatiis ang pagiging bayolente ng asawa ko. Sabi ni Lino, ang mga luha ay umaagos. Matagal na po siyang may problema sa galit at ngayon, dinamay na niya ang kawawang si Amihan. Kasalanan. Paninira. Lahat ay planado. Ang bitag na akala niya ay inilatag niya para kay Amihan ay bitag pala para sa kanya mula pa sa simula. Nahulog siya dito nang walang kamalay-malay. Nabitawan niya ang cellphone. Bumagsak ito sa sahig sa pangalawang pagkakataon. Ngunit ngayon, hindi na niya ito pinansin. Nakatitig lang siya sa kawalan. Ang mga mata ay nanlalaki sa katotohanang sumasampal sa kanya. Ang mga ngaso ay siya pala ang hinahanting. Ang biktima ay ginawa nilang isang halimaw. Ang kanyang mundo ay hindi lang gumuho. Binaliktad ito. Ang katahimikan sa loob ng Villa Mahinahon ay isang kasinungalingan. Sa labas ng mga pader nito,
Sa mundo ng internet, isang digmaan ang nagaganap at si Hiraya Manalastas ang nag-iisang kalaban. Hindi niya maramdaman ang sarili niyang mga kamay habang hawak ang cellphone. Ang screen ay isang bintana, papunta sa impyerno. Ang kanyang pangalan ay naroon. Paulit-ulit na binabanggit, dinudungisan, isinusumpa. Demonyo kang babae ka. Pati aso dinamay mo sa kabaliwan mo. Sana makulong ka. Ikaw ang tunay na hayop. Nakita ko na yan sa personal. Mukha talagang psycho. Kawawa naman yung asawa at yung bisita. Libo-libong komento mula sa mga taong hindi niya kilala. Mga taong hindi alam ang buong kwento. Ngunit humahatol na sa kanya na para bang sila ang Diyos. Ang kanyang mukha ay nasa lahat ng dako. Isang screenshot mula sa video. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang emosyon. Iyon ang naging simbolo ng kanyang kasamaan. Pinatay niya ang cellphone, umaasang mawawala ang lahat. Ngunit ang mga salita ay nakaukit na sa kanyang isipan. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Gumapang siya papunta sa sofa, niyakap ang sarili. Sinusubukang protektahan ang sarili mula sa mga ataking hindi niya nakikita. At pagkatapos, nakita niya ito. Ang pinakamasakit sa lahat, ang live interview ni Lino na ngayon ay isinasahim papawid sa isang sikat na news program sa telebisyon. Nandoon siya, ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya, nang higit sa kanyang buhay, umiiyak. Ang kanyang mga luha ay tila napakatotoo. Ang kanyang boses ay basag sa paghihinagpis. Hindi ko na po alam ang gagawin ko, sabi ni Lino sa reporter habang pinupunasan ang kanyang mga pekeng luha. Matagal na po siyang may problema sa pagkontrol ng galit. Selosa po siya. Sinubukan ko siyang tulungan. Pero hindi ko akalain na aabot sa ganito. Na kaya niyang manakit ng ibang tao gamit ang sarili naming aso, si Amihan po. Biktima lang siya. Isang punyal, bawat salita ni Lino, ay isang punyal na paulit-ulit na isinasaksak sa puso ni Hiraya. Hindi lang siya iniwan, hindi lang siya pinagtaksilan. Ipinako siya nito sa krus sa harap ng buong bayan. Siya ang kontrabida, siya ang baliw, siya ang may kasalanan. Sa mga sumunod na oras, ang kanyang bahay ay naging kanyang kulungan. Hindi na siya makalabas. Nang sumilip siya sa bintana, nakita niya ang kanyang mga kapitbahay na nagbubulungan sa kabilang kalsada. Nang magtama ang kanilang mga mata, agad silang umiwas na para bang siya ay isang nakakahawang sakit. Ang kanilang mga tingin ay puno ng pagkasuklam at takot, maging ang kanyang sariling pamayanan ay tinalikuran na siya. Niyakap niya si Sinag na tila walang kamalay-malay sa kaguluhang nilikha nito. Idinikit nito ang ulo sa kanyang dibdib. Ikaw na lang ang meron ako, bulong ni Hiraya. Ikaw na lang. Napatalon si Hiraya sa gulat. Sino yun? Isang reporter? Isang galit na kapitbahay? Nanginginig siyang lumapit sa pinto. Sumilip siya sa peephole. Isang babaeng nakasuot ng uniforme, isang polo shirt na may logo, isang logo na kanyang kinilabutan, isang kilalang animal welfare organization. Wala siyang pagpipilian kundi buksan ang pinto. Magandang hapon po, sabi ng babae. Ang kanyang boses ay profesional ngunit walang init. Ako po si Miss Dyson mula sa PAWS. Nandito po kami dahil sa isang video na kumakalat online tungkol sa inyo at sa inyong aso. Hindi totoo yon, agad na sagot ni Hiraya. Ang boses ay nanginginig. Edited ang video, isang setup yon. Naiintindihan ko po, sabi ni Miss Dyson, kahit na ang kanyang mga mata ay nagsasabing hindi siya naniniwala. Pero kailangan po naming imbestigahan ang sitwasyon para sa kapakanan ng aso. Maari po ba namin siyang makita? Pakiramdam ni Hiraya ay guguho na siya. Ang huling bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas ay nanganganib na ring kunin mula sa kanya. Pagkatapos ng maikling inspeksyon at ilang mga tanong, umalis din si Miss Dizon, ngunit may kasamang babala. Babalik po kami.
Ang kasong ito ay under official investigation na. Isinara ni Hiraya ang pinto. Sumandal siya dito. Ang kanyang hininga ay sunod-sunod. Nag-iisa siya. Ganap na nag-iisa sa isang laban na hindi niya alam kung paano sisimulan. Muli, ang kanyang cellphone ay tumunog. Ngunit hindi ito tawag o text. Isang tunog lang. Ang tunog ng isang bagong email. Pagod na siya. Ayaw na niyang tingnan. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya. Binuksan niya ang kanyang email. Ang subject line ay malinaw, formal, at nakakatakot. Formal notice. Legal action against Miss Hiraya Manalastas. Ang email ay mula sa isang malaking law firm. Nakasaad dito na sila ang kumakatawan kay Miss Amihan de Leon at dahil sa mga pangyayari, nagsasampa sila ng kasong kriminal laban kay Hiraya. Grave threats, physical injuries, slander. Sa ilalim ng mga legal na terminolohiya, isang mensahe lang ang malinaw. Hindi pa sila tapos sa kanya. Ang pagpapahiya sa kanya sa publiko ay simula pa lamang. Ang email ay isang digital na tanikala. Iginapos si Hiraya sa isang realidad na hindi niya matakasan. Slander, physical injuries, grave threats. Ang mga salita ay umuukit sa kanyang isipan, mga akusasyong magiging anino niya habang buhay. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat, ang kawalan ng pag-asa ay napalitan ng isang desperadong pangangailangan na kumilos. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Kailangan niyang lumaban. Ngunit paano? Saan siya magsisimula? Kailangan niya ng mga dokumento, bank statements, marriage contract, anumang papeles na maaaring makatulong sa isang abogado. Sa pag-iisip na yon, napilitan siyang tumayo. Ang kanyang mga paa ay mabigat na humakbang papunta sa iisang lugar sa bahay na bihira niyang pasukin, ang home office ni Lino. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng amoy nito. Isang halo ng mamahaling pabango at papel. Ang lahat ay nasa perpektong ayos. Ang mga libro sa estante, ang mga ballpen sa lalagyan, ang mga folder na may label sa ibabaw ng mesa. Isang larawan ng perpektong profesional. Isa na namang kasinungalingan. Sinimulan niyang buksan ang mga drawer. Mga bank statement na nagpapakita ng regular na pagwi-withdraw. Mga resibo mula sa mga mamahaling restaurant. Walang anumang kahinahinala sa unang tingin. Habang abala siya sa paghahanap, aksidenteng nasa ginang kanyang tuhod ang ilalim ng mesa. Isang tunog. Isang mahinang kalampag na hindi dapat nandoon. Napakunot ang kanyang noo. Muli niyang sinipa ng bahagya. Nandoon nga. Isang tunog na tila may guwang sa loob. Yumuko siya at kinapa ang sahig sa ilalim ng mesa. At doon, sa ilalim ng makapal na carpet, naramdaman niya ang isang siwang. Ginamit niya ang kanyang mga kuko para hilahin ito. Bumukas ang isang maliit na pinto sa sahig. Nagbubunyag ng isang madilim na espasyo. At sa loob, naroon ito. Isang itim na kahon na gawa sa metal. Walang susi. Ngunit hindi ito nakakandado. Tila sa sobrang pagmamadali o pagiging kampante ni Lino, naiwan niya itong bukas. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis habang dahan-dahan niyang itinataas ang takip. Ang nasa loob ay hindi pera, hindi alahas, mga papel. Ang una niyang kinuha ay isang formal na dokumento. Sa itaas, nakasulat sa malalaking letra, Demand Letter. Ang pangalan ni Lino ay naroon, kasama ang isang halagang halos makapagpatigil sa kanyang paghinga. 5 milyong piso. Kinuha niya ang isa pa at isa pa. Mga promissory note, mga kasunduan sa pautang mula sa mga kumpanyang hindi niya kailanman narinig. Hindi ito utang sa bangko. Ito ay utang mula sa mga loan shark. Habang binabasa niya ang mga dokumento, isang kwento ng pagkawasak ang nabubuo sa kanyang isipan. Ang mga petsa ay nagsimula mahigit 1 taon na ang nakalipas. Ang mga regular na pag-withdraw na nakita niya sa bank statements,
Hindi iyon para sa mga luho. Iyon ay para sa pagsusugal. Si Lino, ang kanyang mabait at responsableng asawa, ay isang sugarol at lubog na lubog siya sa utang. Ngunit ang pinakakakilakilabot na pagtuklas ay hindi pa dumarating. Sa ilalim ng lahat ng mga papel, may isang folder. Ang label, Visayas Prime Holdings. Nang buksan niya ito, isang pamilyar na pangalan ang tumambad sa kanya, nakasulat sa isang authorization letter. Authorized Representative Miss Amihan de Leon. Parang isang kidlat na tumama sa kanyang utak. Biglang nag-ugnay ang lahat ng piraso. Si Amihan, hindi lang siya kabit. Ang Visayas Prime Holdings, iyon ang pinakamalaki sa mga nagpapautang kay Lino. Hindi ito isang simpleng affair. Ito ay isang transaksyon, isang koleksyon, isang operasyon. Si Amihan ay ipinadala para bantayan si Lino, para siguraduhing magbabayad ito. At nang hindi na ito makapagbayad, ginamit nila ang rerelasyon para kontrolin siya, para takutin siya. Ang pagpunta ni Amihan sa kanilang bahay, ang pagpapakita nito, lahat ay kalkulado. Ang sakit ng pagtataksil ay biglang nagbago ng anyo. Hindi na ito tungkol sa pagnanasa o pag-ibig sa ibang babae. Ito ay tungkol sa kahinaan, kasakiman, at kasinungalingan. Si Lino ay hindi lang nagkasala sa kanya bilang asawa. Ipinain niya ang kanilang buong buhay sa mga buwitre. Ngunit may isang huling papel sa loob ng folder. Iba ito sa lahat. Hindi ito formal. Isang sulat kamay na mensahe sa isang piraso ng papel. Tila isang babala na ipinadala ng palihim. Habang binabasa niya ang mga salita, ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo. Lino, basa niya. Huling babala na to, bayaran mo ang utang mo o baka ang magandang asawa mo ang singilin namin. Alam namin kung saan siya nagtatrabaho. Alam namin ang lahat tungkol sa kanya. Isang maling galaw mo lang, Lino, at baka hindi na siya makauwi sa'yo. At sa sandaling iyon, naintindihan na niya ang lahat. Ang takot sa mga mata ni Lino, ang kanyang pagiging sunod-sunuran kay Amihan, ang kanyang mabilis na pagtalikod sa kanya sa harap ng publiko. Hindi lang siya duwag, takot na takot siya. Takot para sa kaligtasan ni Hiraya. Ang mga papel na hawak ni Hiraya ay hindi na lamang mga dokumento. Sila ay mga piraso ng isang buhay na binuo sa kasinungalingan. Ang katotohanan, ang utang, ang pagsusugal, ang banta sa kanyang buhay ay hindi nagbigay sa kanya ng kalinawan. Sa halip, itinulak siya nito sa mas malalim na kadiliman. Naintindihan niya kung bakit naging duwag si Lino. Naintindihan niya kung bakit ito nagpatalo kay Amihan. Ngunit ang pag-intindi ay hindi nakabawas sa sakit. Ang katotohanan ay pareho pa rin. Nag-iisa siya. At ngayon, hindi lang reputasyon niya ang nakataya, kundi pati na rin ang kanyang kalayaan. Habang nakaupo siya sa sahig ng opisina ni Lino, napapaligiran ng mga ebidensya ng pagkawasak. Isang pamilyar na tunog ang muling bumasag sa katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang naramdaman niya. Hindi na ito kaba, kundi isang malamig na takot. Alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na ito na ang kinatatakutan niya. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang mga papel ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Bawat hakbang papunta sa pinto ay isang pakikibaka. Sumilip siya sa peephole. Si Miss Dizon. Ngunit hindi na siya nag-iisa. Sa likod niya ay may 2 pulis. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nanginginig niyang binuksan ang pinto. Miss Manalastas, sabi ni Miss Dizon. Ang kanyang mukha ay seryoso. Wala na ang bahid ng pakikiramay. May dala po kaming court order. Inabot niya ang isang sobre. Ang mga kamay ni Hiraya ay halos hindi ito makuha sa panginginig. Binuksan niya ito. Nakita niya ang mga salitang hindi niya gustong makita. Temporary custody order. Para sa kapakanan at kaligtasan ng aso na nagngangalang Sinag. Hindi. Bulong ni Hiraya. Ang mga mata ay nanlalaki.
Hindi niyo siya pwedeng kunin. Utos po ito ng korte, ma'am, sabi ng isa sa mga pulis. Ang boses ay magalang ngunit matatag. Pansamantala lang po siyang dadalhin sa aming animal shelter habang iniimbestigahan ang kaso. Para na rin po sa proteksyon niya. Proteksyon? Mula kanino? Mula sa akin? Halos pasigaw niyang sabi. Ang luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Anak ko siya. Hindi ko siya sinasaktan. Iyon po ang kailangan naming alamin, ma'am. Sagot ni Miss Dizon. Sa sandaling iyon, lumabas si Sinag mula sa kwarto. Iwinawagayway ang buntot. Nagtataka kung sino ang mga bisita. Nang makita niya ito, isang desperasyon ang bumalot kay Hiraya. Hindi! Sigaw niya. Mabilis niyang niyakap si Sinag na para bang kaya niyang protektahan ito mula sa buong mundo. Parang awa na niyo na. Huwag niyo siyang kunin sa akin. Siya na lang ang natitira sa akin. Ang kanyang mga braso ay humigpit sa leeg ni Sinag. Ang kanyang muka ay isinubsob niya sa mabangong balahibo nito. Ang kanyang mga hikbi ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Si Sinag, na nararamdaman ang kanyang paghihirap, ay nagsimulang umungol at dilaan ang kanyang mga luha. Lumapit ang mga pulis. Dahan-dahan. Ma'am, pasensya na po. Ginagawa lang po namin ang aming trabaho. Isang pulis ang marahang humawak sa kanyang balikat. Ang isa naman ay maingat na inalis ang pagkakayakap niya kay Sinag. Nagpumigla si Hiraya. Huwag! Bitiwan niyo siya! Ngunit wala siyang lakas. Wala siyang kalaban-laban. Kinabitan nila ng tali, si Sinag. Habang hinihila nila ito palabas, si Sinag ay paulit-ulit na lumingon kay Hiraya. Hindi ito tumatahol. Umuungol lang ito, isang tunog ng pagkalito at takot, na para bang nagtatanong, Mami, saan tayo pupunta? Bakit mo ako hinahayaang kunin nila? Ang tanong sa mga mata ng kanyang aso ang tuluyang dumurog sa puso ni Hiraya. Nang isara nila ang pinto, isang nakakabinging katahimikan ang naiwan, napasalampak siya sa sahig. Ang kanyang mga hikbi ay naging isang tahimik na pag-iyak. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang bahay na dati puno ng buhay at pagmamahal ay isa na ngayong malamig at walang lamang libingan. Tumingin siya sa paligid. Wala na ang masayang pagwagayway ng buntot. Wala na ang mainit na katawan sa kanyang paanan. Wala na ang mga matang puno ng pagmamahal na sumasalubong sa kanya. Wala na. Lahat sila, wala na. Si Lino, ang kanyang pag-ibig ay nawala. Ang kanyang pangalan, ang kanyang dignidad ay nawala. At ngayon, si Sinag, ang kanyang liwanag, ang kanyang anak, nawala na rin. Ito na ang dulo. Ito na ang pagkatalo. Naupo siya sa dilim. Hinahayaang lamunin siya ng kawalan ng pag-asa. Wala na siyang lakas para lumaban. Wala nang dahilan para lumaban. Habang nakatitig siya sa kawalan, may isang maliit na bagay sa ibabaw ng center table ang kumislap dahil sa liwanag na nagmumula sa bintana. Ito ay pamilyar. Isang itim na strap na may maliit na lente sa gitna. Ang kwelyo ni Sinag. Ang kwelyo na may kamera. Ang kwelyo na nagsimula ng lahat ng ito. Tinitigan niya ito. Isang relikya ng kanyang nawasak na buhay. Ngunit habang tinititigan niya ito, isang malayong, halos imposibleng ideya ang dahan-dahang nabuo sa kanyang naubos na isipan. Isang tanong. Isang hibla ng pag-asa sa gitna ng karagatan ng kawalan. Ang video na binura ko. Ang video na kinuha nila. Paano kung may natira pa? Isang backup? Isang fragment sa memory card? Paano kung ang bagay na sumira sa akin ay siya rin palang magliligtas sa akin? Ang kwelyo ni Sinag sa kanyang palad ay malamig. Ngunit sa isipan ni Hiraya, ito ay nag-aalab. Isang ideya. Isang tanong. Isang napakaliit na posibilidad na siyang pumigil sa kanyang tuluyang paglubog. Paano kung may natira pa? Ang pag-asang yon, gaano man kaliit ay sapat na.
Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang panginginig ng kanyang katawan ay napalitan ng isang bagong uri ng enerhiya, isang enerhiyang nagmumula. Sa desperasyon, kailangan niya ng tulong. Hindi niya ito kayang gawin mag-isa. May isang tao lang siyang matatawagan. Kinuha niya ang kanyang cellphone, hindi pinapansin ang daan-daang notification. Hinanap niya ang isang pangalan sa kanyang contacts. Diwa, ang kanyang matalik na kaibigan. Nang sagutin nito ang tawag, ang boses ni Hiraya ay basag at halos hindi marinig. Diwa, Hira, Diyos ko, kanina pa kita tinatawagan. Nakita ko ang video. Huwag kang maniwala sa kanila. Alam kong hindi mo. Diwa, pakinggan mo ako. Putol ni Hiraya. Sinusubukang patatagin ang kanyang boses. Kailangan ko ng tulong mo. Ngayon na. Hindi na nagtanong pa si Diwa. Narinig niya ang bigat sa boses ng kaibigan. Nasaan ka? Papunta na ako. Wala pang isang oras dumating si Diwa. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mga mata ni Hiraya, napalitan ito ng pagiging seryoso. Dala niya ang kanyang laptop bag, puno ng mga hard drive at iba't ibang klase ng kable. Okay, Hira, anong kailangan mo? Tanong ni Diwa, ang kanyang boses ay kalmado at nakatuon. Walang salitang itinuro ni Hiraya ang kwelyo na nasa lamesa. Ang video, binura ko ang orihinal na video. Bago nila ikinalat yung edited version, kailangan nating malaman kung may paraan para makuha ulit. Yon. Agad na kumilos si Diwa. Inilabas niya ang kanyang laptop at maingat na kinuha ang maliit na memory card mula sa camera sa kwelyo. Isinalpak niya ito sa isang card reader at ikinonekta sa kanyang laptop. Ang mga sumunod na minuto ay tila isang kawalang hanggan. Ang tanging maririnig sa sala ay ang pag-click ng keyboard at ang mahinang ugong ng laptop. Nakatayo si Hiraya sa likod ni Diwa. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa screen. Ang kanyang mga kamay ay magkadaop na para bang nagdarasal. Okay, let's try a basic recovery software first, sabi ni Diwa. Nag-run ang programa. Isang progress bar ang dahan-dahang gumapang sa screen. Pagkatapos ng ilang sandali, isang mensahe ang lumabas. No recoverable files found. Isang buntong hininga ng kabiguan ang kumawala kay Hiraya. Ang maliit na pag-asa ay tila namatay na naman. Wala na, bulong niya. Teka, sabi ni Diwa, hindi sumusuko. Huwag kang mawala ng pag-asa. May mas malalim na paraan. Ifo-force scan natin ang bawat sektor ng card. Matatatagalan to, Hira. Pero kung may natira pang data, kahit isang piraso lang, mahahanap natin. Sinimulan ni Diwa ang deep scan. Ang progress bar ngayon ay mas mabagal, halos hindi gumagalaw. 1%, 2%. Naupo si Hiraya sa sahig. Ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay sa screen. Ang bawat porsyento ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Ang bawat segundo ng paghihintay ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ito na ang kanyang huling baraha. Kung wala silang makita, tapos na ang lahat. 34%, 57%, 89%. Nang umabot sa 99%, halos hindi na humihinga si Hiraya. Ano yon? Tanong ni Hiraya. Biglang napatayo. May nakita siya, sabi ni Diwa. Ang kanyang mga mata ay nanlalakiki. Isang corrupted video file, VID Corrupt 01 MP4. Kaya mo bang i-play? Susubukan kong i-repair. Mabilis na nag-type si Diwa. Nagpapatakbo ng isa pang programa. Pagkatapos ng ilang sandali ng kaba, isang video player ang lumitaw sa screen. Puno ito ng mga linyang kulay berde at kulay abo. Pixelated. At pagkatapos, naging malinaw ito. Nandoon si Amihan sa sahig. Nandoon si Sinag na tumamatahol. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat, nandoon ang audio. Ang buong, hindi pinutol na audio. Narinig nila ang boses ni Hiraya, ngunit hindi ang boses na ginamit sa viral video.
Narinig nila ang kanyang pag-aalinlangan. Hindi, hindi tayo ganito, Sinag. Narinig nila ang kanyang pagsisisi. Hindi ito ang gusto ko. At ang pinakamalinaw sa lahat, narinig nila ang tunog ng pag-drag niya sa file at ang kumpirmasyon mula sa system. Video permanently deleted. Napatakip ng bibig si Hiraya, ang mga luha ay muling bumuhos. Ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng katubusan. Ito na! Sigaw ni Diwa. Niyakap ang nanginginig na kaibigan. Ito na, Hira. Ito ang katibayan. Ang buong, hindi na edit na katotohanan. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa labi ni Hiraya. Isang ninangiti ng pag-asa. May laban siya. Mayroon siyang armas. Agad siyang kumilos. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sa tulong ni Diwa, ipinadala niya ang video file sa email ng isang abogado na dalubhasa sa cyber libel. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang messaging app. Hinanap niya ang pangalan ni Lino. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Sila ay matatag. Nag-type siya ng isang maikli, ngunit mabigat na mensahe. Magkita tayo. Dalhin mo si Amihan. Oras na para malaman ang lahat ng katotohanan. Pinindot niya ang send. Ang mensahe ay naipadala na. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Ang conference room ng law firm ay malamig at formal. Isang mundo na gawa sa salamin, bakal, at mamahaling kahoy. Dito, ang mga salita ay may bigat. At ang katotohanan ay isang sandata. Nakaupo si Hiraya sa isang dulo ng mahabang mesa. Sa tabi ng kanyang abogado, si Atty. Romero. Siya ay kalmado. Ang babaeng nanginginig sa takot at galit ay wala na. Ang nakaupo ngayon ay isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Maya-maya pa bumukas ang pinto. Pumasok si Lino at Amihan. Naglalakad si Amihan na tila siya ang nagmamay-ari ng lugar. May isang ngiti ng pagwawagi sa kanyang mga labi. Si Lino ay nasa likod niya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kaba, ngunit pilit niyang itinatago ito sa likod ng isang maskara ng katapangan. Akala nila sila ang may kontrol. Akala nila ito na ang huling hakbang para tuluyang idiin si Hiraya. Good morning! Bati ni Amihan. Ang boses ay puno ng sarkasmo. Let's get this over with. Hindi sila pinansin ni Hiraya. Tumingin lang siya kay Atty. Romero na tumango bilang hudyat. Salamat sa pagdating, Mr. Salvador, Miss De Leon. Simula ni Atty. Romero, ang kanyang boses ay propesyonal at walang emosyon. Mayroon lang kaming ilang bagay na nais linawin bago tayo magpatuloy sa kaso. Sa isang senyas mula sa abogado, isang malaking screen sa pader ang umilaw. Bago ang lahat, patuloy ni Atty. Romero, nais naming ipakita sa inyo ang isang video. Ang nangiti sa mga labi ni Amihan ay unti-unting nabura na para bang isang mantsang pinunasan. Napalitan ito ng pagkalito. Video? Akala ko ba nakita na ng lahat ang video? Hindi ito ang video na iniisip ninyo. Sagot ng abogado at pinindot niya ang play. Ang unang eksena ay pamilyar. Si Amihan sa sahig, si Sinag na tumatahol. Ngunit pagkatapos, ang mga nawawalang piraso ay nagsimulang lumitaw. Ang eksena kung saan sinasadyang natapunan ni Hiraya. Tubig si Amihan. Ang eksena kung saan inalok niya ito ng bathrobe. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang buo at hindi pinutol na audio. Narinig ng buong silid ang pag-aalinlangan sa boses ni Hiraya. Hindi tayo ganito, Sinag. Ang kanyang pagsisisi. Hindi ito ang gusto ko. At ang huli, ang malinaw na tunog ng pag-delete niya sa video. Napatayo si Amihan. Teka! Ano yan? Edited yan. Gawa-gawa lang yan. Ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay hindi maitatago. Ang kanyang pamumutla ay isang pag-amin. Miss De Leon,
sabi ni Attorney Romero. Ang video na ito ay na-recover mula sa original na memory card. Bawat segundo, bawat tunog ay na-verify ng isang cyber forensics expert. At malinaw dito na ang kliyente ko ang siyang pumigil sa insidente. At siya rin ang nagbura ng ebidensya na maaari sana niyang gamitin laban sa inyo. Kasinungalingan, sigaw ni Amihan, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na. Sa pagkakataong yon, si Hiraya na ang nagsalita. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito'y tumagos sa buong silid. Hindi pa tayo tapos, Amihan. Inilapag niya sa mesa ang isang folder. Ang folder na nahanap niya sa ilalim ng sahig. Isa-isa niyang inilab ang mga dokumento, ang mga demand letter, ang mga promissory note, at ang kontrata mula sa Visayas Prime Holdings. Ang lahat ng ito ay utang ni Lino, sabi ni Hiraya. Tinitingnan si Lino sa mata sa unang pagkakataon, at ang lahat ng ito ay konektado sa kumpanyang pinagtatrabahuhan mo, Amihan. Si Lino ay hindi makatingin ng diretso. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sahig. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Hindi lang ito tungkol sa isang affair, patuloy ni Hiraya. Ito ay tungkol sa pera, sa panloloko, at sa pagbabanta. Inilabas niya ang huling papel, ang sulat kamay na banta sa kanyang buhay. Lino, sabi ni Hiraya, ang boses ay basag na ngunit matatag. Sabihin mo sa kanila ang totoo. Iyon na ang huling tulak. Ang lahat ng kasinungalingan, lahat ng takot, lahat ng pagkukunwari ni Lino ay gumuho. Bumagsak siya sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad at humagulgol siya na parang isang bata. Totoo? Sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Totoo lahat. Patawarin mo ako, Hira. At doon, sa harap ng mga abogado, ibinuhos niya ang lahat. Ang pagsusugal, ang 5 milyong utang, ang pagdating ni Amihan bilang kolektor, ang paggamit nito sa kanilang relasyon para kontrolin siya, at ang pinakamasakit sa lahat, ang banta sa buhay ni Hiraya na siyang nagtulak sa kanya na sundin ang lahat ng utos ni Amihan, kasama na ang pagsisinungaling sa publiko. Takot na takot ako, Hira, sabi niya. Sa wakas ay tumingin sa kanyang asawa. Ang mga mata ay puno ng luha at pagsisisi. Takot akong baka saktan ka nila. Kaya pumayag ako. Patawarin mo ako. Ang pag-amin ni Lino, ang huling pako sa kabaong. Napatulala si Amihan. Wala na siyang masabi. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng natanggal. Inilalantad ang isang desperadong babae na nahuli sa sarili niyang bitag. Tumayo si Attorney Romero. Ang kanyang mukha ay seryoso. Miss De Leon, dahil sa mga bagong ebidensya at sa pag-amin ni Mr. Salvador, hindi na lang po simpleng slander ang kasong haharapin ninyo. Mahaharap po kayo sa mga kasong perjury, falsification of evidence, at posibleng grave coercion and extortion. At huwag po kayong mag-alala. Papunta na po ang mga pulis para imbitahan kayo sa presinto. Ilang linggo ang lumipas. Ang apoy na binuo ng kasinungalingan ay unti-unting namatay. At mula sa abo, ang katotohanan ay lumitaw. Ang orihinal na video, kasama ang pag-amin ni Lino, ay naging viral. Ngunit sa pagkakataong ito, ito'y naging sandata para sa katarungan. Binaligtad nito ang lahat. Ang sumpa ng madla ay napalitan ng simpatya at paghanga. Si Hiraya Manalastas, mula sa pagiging isang halimaw, ay naging isang simbolo ng katatagan. Si Amihan at ang kanyang mga kasamahan sa Visayas Prime Holdings ay nahaharap sa maraming kaso. Si Lino, matapos mawala ang lahat, trabaho, reputasyon, at ang paggalang ng lahat ng nakakakilala sa kanya, ay umalis ng bayan. Ngunit para kay Hiraya, ang tunay na tagumpay ay hindi naganap sa korte o sa social media. Naganap ito sa isang maingay at amoy gamot na pasilyo ng isang city animal shelter. Dala ang court order na nagsasaad ng kanyang kompletong pagkaabswelto, naglakad si Hiraya papasok.
Ang bawat tahol ng mga asong nadadaanan niya ay tila isang kumpas na naghihintay sa kanyang pagdating. "Heto po siya, ma'am," sabi ng attendant. Itinuturo ang isang kulungan sa dulo. At doon, nakita niya siya. Si Sinag. Nakahiga ito sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay matamlay. Ang kanyang buntot ay hindi gumagalaw. Tila nawalan ito ng liwanag. Nanginginig ang boses ni Hiraya. "Sinag!" Sa pagkarinig ng kanyang boses, biglang itinaas ni Sinag ang kanyang ulo. Ang kanyang mga tainga ay tumayo. Tumingin ito sa direksyon ni Hiraya. Sa isang segundo, tila hindi ito makapaniwala. At pagkatapos, isang tahol, isang masayang tahol na puno ng pananabik. Nagsimula itong magtatalon sa loob ng kulungan, kumakahol ng paulit-ulit. Iwinawagayway ang kanyang buntot na parang isang propeller. Nang buksan ng attendant ang pinto, sumugod si Sinag palabas na parang isang bala. Tumalon ito kay Hiraya at ang dalawa ay bumagsak sa sahig sa isang yakap ng purong pagmamahal at pananabik. Umiyak si Hiraya. Humagulgol siya habang dinidilaan ni Sinag ang kanyang mga luha. Ang bawat dila ay isang pangako na hindi na sila muling magkakahiwalay. "Namiss kita, anak," paulit-ulit niyang sinasabi. Na miss ka ni Mami. Ang kanilang muling pagsasama ay ang pagsasara ng aklat ng sakit at ang simula ng isang bagong kabanata. Isang hapon, habang nag-iimpake siya ng mga gamit sa Villa Mahinahon, isang tao ang dumating. Si Lino. Payat siya. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Isang anino ng lalaking minahal niya noon. "Aalis ka na?" tanong niya. Tumango si Hiraya. "Ibinenta ko na ang bahay." "Hira," sabi niya. Ang boses ay puno ng pagsisisi. "Alam kong huli na ang lahat. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko. Pero gusto ko lang sabihin na, patawad." Tinitigan siya ni Hiraya. Wala na ang galit. Wala na ang pagkasuklam. Ang tanging naroon ay isang uri ng malungkot na awa. "Lino," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado. "Ang pagpapatawad na hinihingi mo, hindi mo yan makukuha sa akin dahil ang kailangan mong patawarin ay hindi ako." Lumapit siya at marahang hinawakan ang balikat nito. "Patawarin mo ang sarili mo." Iyon lang. Pagkatapos ay tumalikod na siya at pumasok sa loob ng bahay. Iniwan si Lino na nakatulala sa gitna ng hardin na dati nilang pinangarap. Sa pagtalikod na yon, tuluyan na niyang pinutol ang huling tanikala na nag-uugnay sa kanya sa nakaraan. Ang huling eksena ay hindi naganap sa Villa Mahinahon. Naganap ito sa isang dalampasigan sa probinsya. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Nag-iiwan ng mga kulay kahel, rosas at lila sa kalangitan. Naglalakad si Hiraya sa tabi ng dagat. Ang kanyang mga paa ay nakayapak sa basang buhangin. Sa tabi niya, masayang tumatakbo si Sinag. Hinahabol ang mga alon bago muling bumalik sa kanyang tabi. Huminto si Hiraya at huminga ng malalim. Ang hangin ay sariwa, amoy alat at kalayaan. Pinanood niya si Sinag. Ang kanyang ginintuang balahibo ay kumikinang sa huling sinag ng araw. Napangiti siya. Isang tunay, payapa at kontentong ngiti. Natuklasan niya na ang tunay na lakas ay hindi pala matatagpuan sa paghihiganti. Natuklasan niya na ang pagpapagaling ay hindi nangangahulugang paglimot, kundi pagtanggap. At natuklasan niya na ang tunay na kaligayahan ay hindi pala nangangailangan ng ibang tao para mabuo. Ang kanyang kinabukasan ay parang karagatan sa kanyang harapan, malawak, misteryoso, at puno ng mga posibilidad. At sa pagkakataong ito, kasama ang kanyang tapat na kasama, handa na siyang maglayag. At dito po nagtatapos ang kwento ni Hiraya at ng kanyang matapat na si Sinag. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig.
at sa pagsama ninyo sa paglalakbay na ito. Ang pagsulat sa kwento ni Hiraya ay hindi lamang basta pagdugtong-dugtong ng mga salita. Ito ay isang paglalakbay sa sakit, sa galit, at sa huli, sa paghilom na sana ay naramdaman din ninyo. Bawat kabanata ay isang paalala na ang buhay ay puno ng mga pagsubok na minsay magpapaluhod sa atin at mag-iiwan sa atin sa dilim. Sana po, sa kwentong ito, ay muli nating nakita na ang paghihiganti ay hindi kailanman magiging sagot. At ang pinakamahalaga sa lahat, na ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nanakit sa atin, kundi isang regalong ibinibigay natin sa ating sarili upang tayo'y tuluyang makalaya at makahanap ng bagong sinag ng pag-asa. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano po ang inyong naramdaman? Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Ang inyong mga komento ang nagsisilbing inspirasyon at liwanag sa aming paglikha. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Mula sa inyong lingkod na laging nagmamahal, Kwentong Puso TV.